Dahil nga dito sa BICAM report fiasco na pinauso ni Rodrigo Roa Duterte, parang hindi na ho masyado napapansin yung pangalan ni Sara Duterte sa impeachment at sa disbarment. So parang parang medyo natatabunan na, no? Natatabunan na ng mga ibang issues sa Sara Duterte. Oo. Pero, okay lang yun. Kasi ibabalik natin sa kwentuhan. Oo, ibabalik natin sa kwentuhan ni Sara Duterte. Kasi mga kotsero, kanina meron akong balitang nabasa, nagkomento itong si Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Pakita ko sa inyo itong balita. Yun. Ito. Sabi, Gadon wants Supreme Court to act on disbarment versus Sara Duterte. Ay, oo nga naman. Oo, nakalimutan natin, may disbarment case na pala si Sara. Nakasalang na sa Supreme Court. Dalawa. Dalawang disbarment case. Isang anonymous disbarment case. At ang basihan nun ay yung ipapahukay daw niya si Apo Lakay, si Ferdinand Edralin Marcos from libingan ng mga bayani at itatapon yung kanyang labi sa West Philippine Sea. Oo. Yun yung isang disbarment case. Oo. Yun yung isang disbarment case. Pangalawa, yung disbarment case galing kay Attorney Larry Gadon. Oo. Ito naman kay Attorney Larry Gadon, which is, I think, dapat, personally speaking, of course, hindi naman natin dinidikta ng Supreme Court, nire-respeto naman natin ng Korte Suprema at ang mga justices doon. Pero kasi, base sa mga nabasa ko ng mga jurisprudence, sa mga pinadigest sa akin ng mga professor ko, tungkol sa CPRA, no, o yung Code of Professional Responsibility and Accountability, marami hong nadidisbar sa ganitong klase ng behavior. Yan. Ito ho yung inilatag ni Papa Secretary Larry Gadon. Oo. Presidential Advisor for Poverty Alleviation, kaya Papa. Oo. Ito, yung pinagmumura niya yung presidente. At saka pinagbantaan niya na papatayin niya yung presidente. Ito yun. Yan ho yung basis nun. Ito ho yun. Yung sinabihan niya yung presidente na, number one, pinagmumura niya. Actually, nakwento ko nga sa inyo, merong na-disbar na 3 abogado dahil tinawag nilang Becky yung judge. Ganon, discrimination daw. It is an act that is unbecoming of a lawyer. Sabi. Asar-asaran lang yun, ha? Yung yung naganap na yun. Asar-asaran lang. Pero na-disbar yung 3 abogado. Disbarred. Dapat doon nire-respeto yung mga judge. How about yung presidente? Dapat bang nire-respeto ang presidente? Dapat ba hindi siya pinagbabantaan at hindi pinagsasalitaan ng mga ganito? O naman. Actually, magmura ka nga lang, nadidisbar ka. Ito niya sa attorney ka doon, nadisbar dahil sa mura. Diba yung kay Raisa Robles, yung kaso ni Raisa Robles? Oo. Pero yun pa-victim si Raisa Robles doon Oo. Pa-victim siya doon Pero sige, granted, iba yung pananaw ng Korte Suprema. Respeto natin yung pananaw ng Korte Suprema. Pero si Larry Gadon nga si attorney Larry Gadon na-disbar dahil lang sa pagmumure. Eto pa kaya? Pagmumura na may kasamang banta ng pagpatay. Grabe. Grabe naman yan. So, may punto ho dito si Attorney Larry Gadon. Bakit ang tagal? Bakit ho ang tagal? Kasi, alam nyo, mga kotsero, number one, ang character po ng isang disbarment complaint, ang tawag nila dyan ay sui generis or a category of its own. Wala hong yan. Hindi ho yan tungkol sa paglabag sa batas. Hindi ho yan tungkol sa paglabag sa batas kriminal, batas sibil. Wala ho silang nilalabag na batas. This is a violation though of the Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogado. Ayan. So medyo naman matagal. Oo, bakit ang tagal? What's taking the Supreme Court so long? Oo, sinabi ng Supreme Court noong December, didinggin daw nila yan. January. Anong pecha na? January 26 na. 4 na araw na lang, 5 araw na lang, February na. Oo.
So ito po ang sinabi ni Papa Sec Larry Gadon. Sabi niya, after 2 months when he filed a disbarment complaint against Vice President Sara Duterte before the Supreme Court, Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon broke his silence and criticized it for its alleged political bias. Ayun na nga ba? Political bias nga daw. Sabi niya, I don't know what to say about our Supreme Court because it never lifts a finger. It never acts on a disbarment complaint I filed against the Vice President 2 months ago now. Oo. Yun na nga ba? Oo. Kasi mga kutsero, medyo matagal na nga. Oo. Disbarment yan eh. So, usually mabilis ang disbarment eh. O minsan, well, pinakamatagal na nabasa ko is 1 year. 1 year. So, posible pinag-aaralan pa rin ng Korte Suprema, pero, di ba, basic eh. Di ba? Andiyan na eh. Ayan na yan, no? Panoorin lang nila yung video. That's it. Panoorin lang nila yung video. Ayan, yan na yun eh. Wala na ibang hahanapin eh. Oh, that's the evidence in and of itself eh. Sabi niya, although even before deciding to submit his disbarment complaint before the High Tribunal, the anti-poverty czar said he already doubted that it would entertain his move. Pero, since I still hold the Supreme Court in high regard, I pushed it. But as expected, it never issued any notice. O, walang notice. Tingnan natin. Oo. Gadon insisted that Duterte, a lawyer, must be disbarred over her conduct and actions that were totally inappropriate in her position being the country's vice president. Oo. Ito nga yun, no, yung sa press con niya nung pagtatanggol niya kay Zulaika Lopez. Yan na nga yun. So, medyo mabagal na naman. Medyo matagal. Hindi lang yan, mga kotsero. Nakailang buwan na rin simula nung nag-file ng impeachment complaint. Oo. Ilang buwan na rin. 2 months? Kasi November yata. November and December. Oh. So, medyo, mabagal na rin. In fact, mga kotsero, sa sobrang bagal, si Presidente ay sinisisi na ng mga nag-file. Si Marcos talaga yan eh. Siya talaga ang problema. Ba't hindi umuusad yung impeachment? But alam niyo, mga kotsero, in the defense of the President, and at least I would say that, I would at least admit to that, in the defense of the President, alam naman itong mga kongresista na ito, miyembro ng Kamara de Representante, na malabo na yung schedule. Imagine, mga kotsero, ilang linggo na lang. 1 week na lang, naka-break na naman ang Supreme Court. Ang House of Representatives, ang buong Kongreso, naka-break na naman sila. But anyway, ito daw kasi, mga kotsero, sabi ni Franz Castro, ay dahil sa komento ni PBBM na huwag i-impeach si Sara Duterte. Sabi ng Makabayad Black, we strongly condemned the unprecedented delay in processing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Never in the history of Congress have we witnessed impeachment complaints languishing in the SecGen's office for more than a month. Oo. Alam niyo, mga kotsero, that is a lie. Alam niyo kung bakit? Kasi ang SecGen ay merong 10 session days. And don't forget, mga kotsero, nung nag-file sila ng impeachment, wala nang session. Papunta na ng session break. Magsa-session break na ang Congress. Kaya nung nag-file sila ng impeachment complaint. Sabi ko nga yung mga nag-file ng impeachment, they shot themselves in the foot. But technically, kung titignan natin yung proseso, according to the Constitution, si SecGen has 10 session days para pag-aralan yung impeachment complaint if it is sufficient in form and in substance. After which, session days, hindi po calendar days. 10 session days. So, after nun, ifo-forward niya ito sa Office of the House Speaker para maipasok sa agenda. And then, si House Speaker, meron 3 session days para isubmit ito doon sa concerned committee, which is the Committee on Justice. And then the Committee on Justice will have 60 session days para dinggin at gumawa ng committee report at tungkol dito sa impeachment. And from the committee report, boboto ang mayorya, 1/3. 1/3 of the Congress, lower house, by the way,
the lower house, one-third of the lower house, can, kapag nakaboto ng affirmative ang one-third ng members ng Kamara de Representante, i-escalate na yan papunta sa Senado, and then from the Senate, it's two-thirds naman. The Senate now will be the senator, it will be the impeachment court, where the senators will function as senator judges. And, you know, may delaying tactics talaga na nagaganap. Pero ako personally, mga kotsero, agree ako sa sinabi ni E.S. Bersamin na hindi ho yan gawa ng executive. Bakit ho? Because, mga kotsero, the impeachment complaints are solely within the purview, and it's an exclusive power of Congress. Sa Kongreso lang ho yan. Both lower and upper house. Eksklusibo yan. Wala akong involvement dyan, executive. Maski judiciary, hindi pwede makialam dyan. Maski judiciary. Papasok lang ang judiciary kung ang i-impeach mo ay presidente. Kasi siya yung magiging judge. Yung chief justice. Ang magiging judge. Kapag presidente ang i-impeach. So yun. Yun ang dyan. Yun ang sistema. So ako personally, I don't think the delay is coming from the president. I'm more inclined to believe that the delay is coming from the House of Representatives. For valid reasons. Again, mga kotsero, for valid reasons. Ang problema talaga kasi, mag-i-eleksyon na. So, panoorin natin ito isang interview ng isang political commentator at law professor. Pakinggan natin to para mas maintindihan natin yung sistema. Good morning sa iyo, Christian and Kat, at good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Welcome back, Attorney. Opo, usapang impeachment naman tayo, Attorney, dahil nga yung nangyayari dyan sa lower house. Up to this moment, Attorney, kahit maaga-agang na-file noong December yung mga impeachment complaint, parang hindi umuusad. At ang sabi nga ng ilang mga kongresista, parang lumalamig na yung klima doon sa lower house tungkol dito sa usapin ng impeachment. Ano po ang inyong analysis or observation dito? Bakit nga ba parang hindi pa rin umuusad ito nga impeachment complaints versus VP Sara? So, una-una, Christian, meron na talagang hindi pagsunod dun sa rules mismo ng House, no, regarding impeachment. Kasi ayon sa kanilang rules mismo that the moment na matanggap ng SecGen ay isang impeachment complaint, immediately is the word that they use, no? Immediately, it must be sent to the office of the Speaker, and the Speaker has 10 days to schedule this in the order of business, no? Iba yun sa Constitution. So, ito yung dapat nasusunod na mga time periods, no, na ayon mismo sa rules ng mababang kapulungan na clearly hindi na nasusunod, no, kasi right now meron 3 impeachment complaints na nakabinbin pa rin sa Office of the Secretary General na hindi dapat gano'n na nangyari. No? Dapat immediately, kasi nga yun ang nakasulat doon sa rules nila, immediately it must be sent to the Office of the Speaker, and then within 10 days dapat i-schedule ng Speaker yon as part of the order of business. Unless, of course, sa level pala ng SecGen, nakita na ng SecGen na hindi akma yung petition, hindi verified or kung ano man infirmity. Then, tapos na yung usapan. No? Pero right now kasi, di ba, I think, if I'm not mistaken, nakapagsabi na yung SecGen na verified naman yung mga complaints, then wala na siyang dapat gawin kung hindi ipadala ito kagad sa Office of the Speaker. Opo, Attorney, ang argument kasi nung iba, kaya hinihintay pa nila yung isa pang impeachment complaint, yung sinasabing 4th impeachment, para sabay-sabay nang isubmit sa Office of the Speaker para mas malakas, kasi most likely baka i-consolidate din yung mga impeachment complaints na ito. Yung ganong argument ba, sir, may bigat po ba yun talaga? Kung sakaling hindi na nasunod yung rules at plano nilang pagsabay-sabay na lang para mas mabigat, meron po bang weight yung ganong pagdepensa ng ilan? Actually, ito naisip ko lang naman. Kung talagang gigil na gigil yung mga petitioners sa impeachment, pwede silang mag-file for a petition for mandamus para i-compel ang House of Representatives to act on the impeachment complaints. Pwede silang pumunta sa Supreme Court
mag-file sila ng petition for mandamus para yung Supreme Court na mismo ang mag-uutos. Supreme Court na yung mag-uutos. Aktuhan yung impeachment. Ngayon na. Ganun. So, meron namang remedy itong mga petitioners. May remedy naman sila. Hindi ko lang alam kung ginagamit nila yung remedy, pero may remedy sila para mapuwersa ang House of Representatives na galawin yung impeachment. Actually, wala, no? Kasi from the perspective of the Secretary General, wala naman siyang choice, eh. Once na ma-determine niya na verified yung mga complaints, again, this is according to their rules, no? Once masabi na niya, itong complaint na to ay verified, then immediately papadala niya ito sa Secretary, sa Office of the Speaker. So from the point of view of the SecGen, wala naman siyang authority to make that kind of determination na hintayin ko na lang yung iba, baka kasi i-consolidate pa or kung anumang dahilan, ano? Kasi malinaw dun sa rules, eh. Wala naman akong masasabing iba kung hindi ayon dun sa rules mismo. Once ma-determine ng SecGen na verified na yung complaint, immediately kailangan niya ito ipadala sa Speaker. Now, yung Speaker, wala rin naman siyang authority na mag-isip ng ganun, na hintayin ko muna yung ibang complaints, no, para ma-consolidate. Kasi wala naman siyang kapangyarihan na ganun sa rules nila mismo. Nakalagay sa rules nila na dapat within 10 days, maset niya to sa order of business para malaman kung within 3 days i-endorse mo to sa Committee on Justice o hindi. So, Sorry, it's not 2 days, it's not 10 days, it's 3 days. Sa Constitution yan, sa Constitution. SecGen, 10 days, 3 days sa 3 days sa office ng House Speaker. Tapos sa kanya i-endorse sa Committee on Justice. Even from the perspective of the complainants, yung mga nag-file ng complaint, no, ng impeachment complaint, bakit nila final separately in the first place, right? Tapos sasabihin nila, hintayin muna natin para magkaroon ng consolidation. They should have consolidated a complaint before filing it. No? So, yung ganong argument, it doesn't really hold water. In fact, it doesn't make sense if you really look at the rules of impeachment and also the roles, responsibilities of the personalities involved here. Attorney, based on your analysis, bakit sa tingin nyo parang tila dinidribble yung impeachment complaint sa House of Representatives considering na nung last part ng 2024, mainit yung naging usapin at yung public outcry against dun sa issue ng Mary Grace Piatos, confidential funds. Why did you think na nawala yung steam? Why did it lost steam? Kumbaga sa Tagalog, bakit nawala yung init dun sa issue, yung gigil doon sa issue? Kat, maraming possible reason, no? First, of course, yung pinaka-matingkad is kasi nakapagbitaw ng salita si Pangulong Marcos na ayaw niyang tumuloy yung impeachment. Kasalanan ni Presidente pala. Certainly, kahit na mali, that plays a big factor in the minds of lawmakers in the lower chamber, no? Hindi tama yun kasi because of the principle of separation of powers, pero correct. Sa totoo lang, yung mga mambabatas natin, malaking bagay sa kanila yon pag sinabi ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Of course, this dovetails to the fact that yung Speaker of the House at saka yung Presidente ay magpinsan at very close sila. Lagi nga sila magkasama, hindi ba? So, siguro yung Speaker, kahit na ba aaway niya yung subject of the impeachment, nagdadalawang isip din siya kung kukontrahin niya yung pinsan niya, yung Pangulo natin, no? And siguro, sa estimation niya, hintayin ko muna kung ano yung magiging resulta kung susuporta ba yung publiko sa impeachment. Nagkataon yung 41% that supports impeachment, palagay ko hindi pa yun sapat na numero para yung mga mambabatas natin, including the Speaker, talagang ma-convince sila na meron talagang public clamor to support the impeachment. Kasi 41%, that's still, kumbaga, parang manageable pa yan from their perspective. Half, hindi pa majority. That's right, di ba? Kumbaga, manageable sa kanila. Pwede nila sabihin, marami pang, mas malaki pa yung pwedeng bumoto sa amin kapag hindi namin ituloy yung impeachment kesa yung
siguradong buboto sa amin kung ituloy namin yung impeachment. So ang ending, it's still a political move. Di ba ganun naman talaga impeachment eh. It is a political exercise eh. So, sinasabi ni attorney, could be a possibility. Baka kaya malamig kasi may mga botante pa. Oo. So, kapag irrelevant na yung botante, saka tayo mag-impeach. Pero kaso nga lang, parang ang pangit lang nung ganong mindset, di ba? Sana hindi ganun. Tuloy natin. Those are the possible reasons, I would say. Attorney, would it be fair to say na posible rin na yung ibang mga mambabatas are tiptoeing around the issue dahil malaki yung posibilidad na tumakbo sa 2028 si Sara Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas and they don't want to offend a future president? Oh, definitely. That can be in their minds. Wait. Ano daw? They don't want to offend a future president? How sure are you? Kano kayo kasigurado mananalo si Sara? Hindi pa nga natin alam kung sino yung kandidato eh. Pero sure na tayo na tatakbo siya. Sure tayo na tatakbo siya, pero hindi tayo sure kung mananalo siya. And with how things are going, ewan ko lang. Pero mukhang kung malakas ang impluwensya niya before, it's no longer as strong as now. Of course, meron pa rin impluwensya, pero hindi na siya kasing lakas nung panahon na yun. Kaya lang, 2028 is still too far away, no? Correct. And besides, baka naninimbang din sila doon sa fact na meron tayo yung tinatawag nating advantage of the incumbent, no? Eh syempre, sino ba ang incumbent? Kung hindi yung mga Marcoses, which also include the speaker, no? So, kumbaga, kung meron silang papaboran, theoretically, I would say, si speaker, no? Na alam naman natin, katunggali ni Vice President Duterte. So, it's possible that that's part of their calculations now, kaya siguro hindi sila nauudyok na kumilos. But a counter-argument to that is kung talagang sabihin ni Speaker na ituloy yung impeachment, malamang matutulak din sila ituloy because nga yung tinatawag natin na the advantage of the incumbent pagdating sa 2028. No? So ang critical factor dito talaga is the Speaker. No? Kasi, I don't know who said it, but sabi niya, I think it was ex-Senator Trillanes who said na itong impeachment na to, talagang magdidetermine ito is yung speaker. Kung sinabi ng speaker na ituloy, matutuloy. Kung ayaw ni speaker, hindi matutuloy. Ayun. Kaya rin kating-katis itong si Gloria na maging speaker, di ba? Imagine, kakapanalo lang ni PBBM, biglang pumorma na maging House Speaker, di ba? Hindi. Ganun kagarapal si Gloria. Ano po ang consequence para sa impeached officials? Hindi na po pwedeng tumakbo for public office, correct? That's correct. So dalawa lang ang magiging resulta kung ma-convict yung subject of the impeachment. No? So that's number one is removal from office, and number two, yun na nga, perpetual disqualification to hold any other office, elected or appointed office. Yun dalawa lang. Which wala itong epekto sa criminal liability, wala itong epekto sa administrative liability ng taong na-impeach. Which makes you wonder, no? Kasi kung gusto nila talagang i-eliminate na ang isang Sara Duterte from the 2028 race, now would have been the perfect time para hindi na siya makasali pa doon sa 2028 kung mapapakonvict nila ang pangalawang Pangulo. Yeah, yan yung gusto ni Senator Trillanes, no? 'Di ba? In one of his posts in X, in Twitter, yan yung sinabi niya na kailangan tanggalin. Kailangan kailangan ma-impeach si Sara Duterte because ayaw na nila na magkaroon ulit ng Duterte sa Malacanang, no? And that's actually, tama ka, that's actually the only, I would say, the only rationale for impeachment. Na hindi na magkaroon ulit ng pagkakataon na tumakbo si Vice President Sara sa 2028. Sa akin, medyo mababaw yun na dahilan. Yung para lang hindi makatakbo si Sara. Para sa akin, medyo mababaw pa na dahilan yun eh. Alam niyo kung tutuusin, dapat siya ma-impeach. Ang tamang mindset, mga kutsero, ay dapat siya ma-impeach kasi binalahura niya yung confidential funds. Yun ang tamang mindset. Yung yung kanyang disqualification for public office, perpetual disqualification, is just a happy consequence
Kung mangyari man yun, yung perpetual disqualification is just a happy consequence. Pero, more than anything else, mga Konchero, personally ako, kung may impeach si Sara, we should impeach her for the right reasons, and that's not politics. Let's impeach her for the right reasons, and the right reason is dahil binalahura niya yung gamit ng kanyang confidential funds. Milyon-milyon ang kanyang ninakaw dyan.